Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Sarines Paloma at yung lahat tutunan para sa daily devotion na pinamagatang The Church Under Christ. So yung scripture po natin ngayon is Colossians chapter 1 verse 18 and sinasabi na, "And He is the head of the body, the church. He is the beginning and the firstborn from among the dead." So that is everything. Sa Tagalog, siya ang ulo ng katawan, ang iglesia. Siya ang pasimula, ang panganay mula sa mga patay upang siya ay maging pangunahin sa lahat ng mga bagay. So, yung katuruan po natin ngayon is number 1, Jesus is the head of the new humanity. So, meaning to say, si Jesus yung pinaka-pinuno, no, ng bagong sangkatauhan na nilikha niya sa kanyang katuwiran at syempre sa kanyang kabanalan. So, sa pamamagitan niya, lahat ng sumasampalataya ay binibigyan niya ng bagong buhay. And that's true. And isa na ako dun na nananampalataya sa kanya, binigyan niya ng bagong buhay. So Jesus is the head of the new humanity. And number 2 is Jesus is the beginning and the firstborn. So sinasabi dito na si Jesus ang pasimula ng bagong buhay sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. No? Siya ang unang nabuhay mula sa kamatayan na ibibigay ng katiyakan sa ating muling pagkabuhay. Diba si Jesus na namatay, and syempre babalik siya sa bumalik siya after 3 days. So meaning to say is, yung mga kasalanan natin is wala na. Siya na nagbayad. So Jesus is the beginning and the firstborn. And lastly is Jesus has supremacy over all things. So sinasabi ito na si Jesus yung pinakamataas sa lahat ng nilikha at namumuno sa lahat ng bagay dahil siya yung may lalang at tagapagligtas ng lahat. Siya yung nilalang at tagapagligtas ng lahat. So Jesus has supremacy over all things. So bilang katuruan, number 1, we live under the head of Christ. So tanggapin natin si Jesus bilang ating pinuno at sundin ang kanyang pamumuno sa ating mga desisyon at pamumuhay. So, halimbawa nito is, isa puso natin yung mga words of God bilang gabay sa pang-araw-araw na pamumuhay, tulad ng may pagiging tapat at syempre mapagpakumbaba. So, kahit nasan ka man, sa work, sa school, sa family, no? Kahit saan. Pilit na, tulad, maging tapat tayo at mapagpakumbaba. So, we live under the head of Christ. And number 2 is we live the resurrected life. So, meaning to say, mamuhay tayo ng may layunin, na may goal sa buhay. Ipakita natin yung bagong buhay na natamo natin kay Jesus Christ. No? Isang buhay na may kabanalan, pag-asa, at kalayaan mula sa kasalanan. So, halimbawa, iwasan natin nating mga kasalanan o mga ginagawa at mag-focus tayo sa mga bagay o sa paggawa ng mabuti at pagpapalaganap ng pagmamahal ni Jesus Christ. So, we live the resurrected life. And lastly is we proclaim the supremacy of Christ. So, ipahayag natin yung salita at gawa ni Jesus Christ. No? Kasi siya yung pinakamataas sa lahat eh. So, sa pamagitan ng pagbabahagi ng kanyang kabutihan at pagiging tapat na saksi niya. So, halimbawa dito is magbahagi tayo ng testimony tungkol sa ginawa ni Jesus Christ sa buhay mo, tungkol sa pagbabago or sa pagkilos si Jesus Christ sa buhay mo. No? Or maglaan tayo ng oras para hikayatin pa yung iba na makilala siya bilang Panginoon at tagapagligtas. So, let's proclaim the supremacy of Christ. So, ayun lang ang pinakatunan sa daily devotion na may natunan kayo, may share sa iba at siya mga apply sa ating buhay. Thank you po sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.